Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating pong pagdiriwang ngayon ng kapistahan ng banal na sanggol na sa wikang Kastila ay Santo Niño, no, na si Jesus, no, ay pinaalala sa atin ng ating Panginoon na napakahalaga ng mga bata, no, lalo na sa ating lipunan, sa simbahan, sapagkat nasa mga bata yung paalaala ng tinatawag na innocence, ng pagiging payak, ng pagiging inosente, no? Na sana nandun yung ating ugali na tulad ng sa bata. Hindi ibig sabihin mag-isip bata o kung ano man, no? Kundi ito ay magkaroon ng tiwala sa Diyos, no? Tulad ng isang munting bata na talagang lubos ang tiwala sa mga magulang. Napakagandang isipin na tayo ay biniyayaan ng isang pagdedebosyon na tatangi, no, sa Santo Niño. Alam natin na ang Santo Niño ay malapit sa puso ng mga Pilipino, ng mga Katoliko, no? Ngunit ang pagdedebosyon kay Santo Niño ay hindi nagtatapos doon sa pagdadasal. Napakaganda ang pagdadasal, wala pong kaduda-duda. Ang pagdedebosyon sa Santo Niño ay nilalakipan din natin ng pagsisikap maging katulad ni Santo Niño, na katulad ni Jesus na sinikap niya na kahit siya'y musmus pa gawin ang kalooban ng Ama, no, ay nandun din sana yung ating pagsisikap, no? Andyan din yung kanyang halimbawa ng pagsunod kay na San Jose at kay Santa Maria, na sana yung ikaapat na utos ay lagi nating isaisip, no? Napaka ganda ng panukala ng Diyos para sa bawat isa sa atin na igalang ang magulang, at gayon din ang panukala na tularan si Jesus, no? Ando ba sa buhay ko ang palagi ko nagiging balakid sa aking pagtulad kay Jesus, na sana ang devotion ko ay hindi nagtatapos doon sa mismong pagkakaroon ng imahen ni Santo Niño o di kaya sa pagsasabi ng Pit Señor, kundi sa pagsasabi sa pamamagitan ng buhay ko sa kabila ng mga pinagdadaanan, pagsasabi ng Pit Señor, kayo po ang maghari sa buhay ko. Viva el Santo Niño, no? Mabuhay ka po, Santo Niño, banal na sanggol. Mabuhay ka po sa akin, upang ang mga tao na nakakasalamuha ko na ay makaramdam ng pagmamahal ng Diyos, makaramdam ng matamis ng ngiti. Tayo mga Pilipino, magaliwin tayo sa mga bata, no? Lalo na sa mga sanggol, no? Isipin din natin yung mga bata na nagiging biktima ng human trafficking, no? Gayun din yung mga sanggol na sa sinapupunan pa lamang ay pinapatay na, no? Yung mga biktima ng abortion, no? Na ipagdasal natin sila, at ipagdasal din natin ang mga napakaraming mga tao na marahil sa saglit na ito ay nag-aagam-agam. Anong gagawin nila? Halimbawa, mga tao na nagdadalang tao pero wala yung Ama, no? Na sana kanilang buhayin ang mga nasa sinapupunan nila. At gayon din sa ating lahat, na sana lagi nating ipagdasal na ang buhay ni Santo Niño, ni Jesus, ay mamayani sa atin, sa ating kapayakan at sa ating kasiglahan sa piling niya, kasama ng mga dukha. Pagpalain tayo ng Diyos.